Oo, di ba? Parang kailan lang nag-Friday 13th. Nung tapos, Valentine's. Mag-Valentine's, Yes, di ba? Tapos ngayon is Friday the 13th na naman. Gaya nga ng sinasabi natin, huwag niyong isiping malas. Kung hindi iyan po ay araw po ng swerte. Swerte sa akin yan. Honestly and truly. Alam mo, may nagtanong sa akin dati, ang sabi sa akin, Papa Obet, ano ba sa'yo yung Friday the 13th? Malas ba sa'yo yan o swerte? Alam mo, sinagot ko, para sa akin, swerte ngayon. Kasi ngayon ay 13th month pay. Oo, dapat walang malas-malas, walang swerte-swerte. Actually, mga kabarangay, malakas po ang impluwensya ng mga iniisip natin sa kapaligiran. Kung iniisip mo may mangyayaring hindi maganda sa'yo o kaya malilate ka. Talaga. Pag yan ang nilagay, ina-attract mo na malilate ka. Napaka-powerful ng pag-iisip natin. Mind over matter, mga kakemeng ganyan. So pag inisip mo na masakit ang ulo mo, sasakit ang ulo mo. Kapag inisip mo na sasakit ang tiyan mo, sasakit ang tiyan mo. True. Diba? O kung iniisip mong maligaya ka ngayon, ay naku po, makinig na po sa amin mga kabarangay. Hanggang alas 3 ng hapon, umaga tayo magsasama-sama. Mag-text, mag-tweet, mag-DM. Tawagan kami sa 333-7172 o kaya naman sa 333-7174. Pwede rin sa aking Twitter, Instagram account, Mama Emma 971. Simulan na natin. Tawanan ang problema. I-talk to Papa na. Ito talagang yung mga problema ng mga kabarangay natin. Patuloy pa rin silang nagpapadala ng kanilang mga problema sa buhay na hinahanapan nila ng kalutasan at solusyon, Mama Emma. Totoo yan. Eto, tignan natin yung mga nagpapadala sa atin sa sobrang dami ng nagpapadala. Meron ako ditong nabasa tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon. Ang sabi niya dito, Mama Emma, Papa Obet, Papa Kiko, may mahal ako, kaya lang may mahal siyang iba. Aba? Ex ko siya. Naghiwalay kami last year. Actually, walang formal breakup. Basta na lang di siya nagparamdam sa akin. Hanggang nag-text ako sa kanya na let him go ko na. But no reply. O I let him. Yan, basta hindi ko yun. Nalaman ko na may GF niya siya. But nalaman ko sa friend ko na di naman yata masaya. May kaya yung babae, may sariling business siya ngayon, walang work. Sinisigawan siya ng girl. Alam mo ba, nung nalaman ko yun, sinabi ko na di ko yan pinalaya para lang maliitin niya. Aba, ganun. But the sad things, kahit ilang beses ko siya tawagan, i-text, i-message, pero wala siyang reply. Bakit ganun? Patuloy akong nasasaktan, although naman may BF na ako now. Bakit siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko? Hirap magmahal sa taong di ka na mahal. Ang masakit, di ko nga alam ano ang naging dahilan niya. Bakit bigla siyang nawala? Alam mo, yung problema mo na yan na ipinadala sa atin, parang problema din yan nung ipinadala sa akin na mamaya ibabasahin din natin. Parang hindi nagkakalayo parang ganyan din Siguro si ate, talagang masasabi natin totoong nagmamahal. Ginamit niya hindi puso kundi utak ang ginamit niya. 'Di ba? Kumbaga naandun siya sa paniniwala na hindi porket mahal mo ang isang tao kailangan mo nang magstay at kailangan mo nang mapasayo or kailangan mo ng commitment. 'Di ba? Kasi yung iniisip ng iba ang pagmamahal kailangan laging may commitment. Hindi po. Siguro 'yun ang nasa loob ni ate na nilet go niya yung lalaki kasi mahal niya. Pinalaya niya kasi mahal niya. Diba ganun naman pag nagmamahal ang isang tao, pag ikaw ay malawak mag-isip at ang magiging pananaw mo pagdating sa pagmamahal ay yung taong mamahalin mo, yung taong minamahal mo, hahayaan mo siyang mahanap niya yung happiness niya. Whether it leads you sa'yo or wala na siya sa'yo. Diba? Ganun lang yun yung pag nagparaya ka, dalawa lang yan, mapupunta siya sa'yo or mawawala na siyang tuluyan sa'yo. At kasi, mapupunta siya sa iba. Pero ito maganda dyan. Sa mga ganyang ang tawag dito, malawak ang pag-iisip. Sa mga taong malawak o may malawak na pag-iisip. Pangunawa. Alam nila na parang hindi sila madamot pagdating sa pagmamahal. Kasi hindi sila selfish, parang, diba? Bakit ko pa pipigilan ang taong hindi naman masaya sa akin? Sige, kinorner ko siya, pulis ang tatay ko, tinutukan siya pag iniwan niya ako, babarilin siya, papatayin siya, ganyan, ikukulong siya. Pero hindi naman siya masaya. Kada matutulog kayo, ibang taong iniisip niya. Magkatalikuran Kayo. Mahirap yan. Tapos pwede rin naman na
magkahawak kamay kayo, pero ang isip niya, si Ann Curtis, Lumilipad, ganyan, lumilipad, diba? diba? So, pero di ba mas masakit yun ako bilang isang tao lang din, babae, nagmamahal, masakit sa akin yung gano'n na nasa akin siya, pero yung puso niya wala sa akin. Oo. So, pag gano'n, pasasalamatan ka pa ng taong to na pinalaya mo siya, hinayaan mo siya kung saan siya magiging masaya. Ngayon, kung magkamali siya, katulad nitong sinasabi mo nung ating sender, mamaya papangalanan natin. Ano nangyari? Yung lalaki, nung nilet go niya, sinisigawan, napunta minamaltrato. sa iba. Kasi may kaya si girl. Oo, napunta sa iba. Oo, sa ibang napunta siya babae. sa iba. May kaya si babae, may sariling business, samantalang tong si lalaki, wala. Wala. So, siya yung mga minamaltrato, siya yung sinisigawan. Ngayon, Romeres Bakuli itong dating girlfriend oo. na sinasabi na hindi kita pinalaya, hindi kita hinayaan na mapunta sa iba para ganyanin lang ng ibang tao. Pero hindi bumabalik or nagre-response itong si lalaki. Oo. Siguro kahiyaan na lang din. Pinili ko to. And dito siya masaya eh. Siguro masaya talaga siya doon. Katulad ng sinabi mo, tawagin natin siya sa pangalang Blue. Pero babae Blue. ito. Blue na naman. Oo, Blue. si Blue. Blue Blink. Ayan, si Blue. Para sa kanya, alam ko nagmamahal ka. Walang masama sa pagmamahal. Yun lang, lahat ng bagay may limitasyon at lalo na kung ang minamahal mo ay hindi ka naman minamahal pabalik. Alam mo yun, hindi binabalik sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. Mahirap yun. So, yung pagmamahal mo, okay yan. At hayaan mo siyang makita niya kung ano yung mga nawala sa kanya, makita niya yung mga desisyon na pinili niya. Kaya, huwag ka masyado malungkot. Kumbaga, desisyon niya yon, choice niya yon. Let him go. Tama yan. So, hayaan na lang natin yung ibang tao o barkada niya, kaibigan niya, na magsabi sa kanya na sana pinili mo yung taong nagpapahalaga sa'yo. Diba? Kasi ako may kaibigan ako na ganyan na ang sabi ko sa kanya, doon ka sa taong nagpapahalaga sa'yo. Huwag ka doon, huwag mong panghinayangan yung mga taong hindi ka naman iniisip, walang pakialam sa'yo, di ba? Doon ka sa nagpapahalaga sa'yo at saka okay lang yan. Ikaw naman babae na dating girlfriend, ex-girlfriend nitong lalaki nito, kailangan maintindihan mo talaga na una pa lamang alam mo na hindi ka naman talaga niya mahal or minahal at hindi niya kayang ibigay ang 100% na pagmamahal niya sa iyo. So, kailangan maintindihan mo yung point na yon at kung ano man yung nangyayari sa kanilang dalawa, masakit para sa iyo, syempre na malaman na sinisigawan, talaga yun kasi mahal mo yun nasabihan ng ganito, parang ng masasamang salita. Di ko naranasan yan na ginawa sa kanya tapos gagawin mo. Sino ka? Di ba? Pero yun nga, yun eh. Kumbaga, ayaw ka na niyang isama sa picture, ayaw ka niya na isama sa eksena. So be it na lang. Let him realize na lang, di ba? Yung kahalagahan mo. Ayun. So, hayaan mo na wala kang magagawa. Ang kailangan mo lang gawin at ang tamang paraan lang na magagawa mo ay ipagdasal. Oo, yung happiness niya. At sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, pwede kayong magpadala ng inyong mga reaksyon sa pamamagitan ng aking Twitter, Instagram account, Mama Emma 971, sa aking Facebook page, Mama Emma Manila, at mag-text sa aking fan-text. Kung kayo ay nakaka-relate sa ating sender na si Blue, ipadala niyo yan sa Mama Emma Space ang inyong message, ipadala sa 4627. Correct yan. We will be posting yung problema ni kabarangay natin sa Facebook fan page ni Mama Emma, sa Mama Emma Manila, at sa aking pong Facebook fan page na Papa Obet official page. Walang Papa Kiko ngayon. Get well soon kay Papa Kiko. Get well soon, Kicks! Pahinga ka lang dyan at kami nang bahala rito sa ating mga kabarangay. And of course, hindi mawawala, Emma Acoustic ha. Mamaya ng konti, mga kapuso. Pwede nyo rin ipadala ang inyong mga request songs na gusto nyo awitin ng ating destructive diva na si Mama Emma. Distractive talaga, no? Oo, distractive. Kanina sa sikat sa barangay, si Diva Yang Constantino. Kung sa atin siya natapat, malamang ma-insecure sa akin si Yang. Malamang yan. Malamang nakantahan mo yan. Nabiritan mo yan. Si Yang, hindi bumibirit si Yang Constantino eh. Mahihiya yan. Si Yang, ang gaganda ng mga song niya, puro pang bababa, pero the best kapag pumalo sa puso mo. Kapag tinamaan may lamat, puso, may lamat. Lalamat talaga yung talagang pure of emotion sa mga kanta, di ba? Ayan, tawag na kayo mga kabarangay, 333-7172, 333-7174. Kailangan namin ng inyong mga reaksyon, ayan, sa mga kapuso natin na nakikinig po sa atin ngayong tanghali sa mga kabubukas pa lamang ng radyo. Ito po ang Talk to Papa at sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, all over the world, gamit ang GMA Pinoy TV at GMA Live TV. Maraming salamat po sa inyong
pakikinig mga kabarangay. So tugstugan muna tayo Mama Ems at sa pagbabalik natin babasahin natin yung mga reaksyon nila sa ating mga Facebook, Twitter, Fanatics. Yan po ang aming babasahin mamaya sa aming pagbabalik. Tugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na. Tawanan ng problema. Talk to Papa now.